Kaya't ito ang huli sa pagkakasunod-sunod ng pagkakalikha, at una sa kabataan, sapagkat ito'y puno ng kamangmangan, at nag-aakay sa kabataang gaya ng isang bulag sa hukay, at gaya ng hayop sa banging. Bukod sa lahat ng ito, may ikawalong espiritu ng pagtulog na siyang nagdudulot ng pagkawala ng malay, ng kalikasan at ng kamatayan. Kasama ng mga espiritong ito ay nahahaluan ng mga espiritu ng kamalian. Una, ang espiritu ng pakikiapid ay nakatanim sa kalikasan at sa mga pandama. Ang pangalawa, ang espiritu ng kawalang kasiyahan sa tiyan. Ang pangatlo, ang espiritu ng pakikipag-away sa atay at tabdotipan ni Ruben. Ang ikaapat ay ang espiritu ng pagpapaimbabaw at panlilinlang, upang sa pamamagitan ng mapagkunwaring pag-aalaga ay magmukhang kaaya-aya. Ang ikalima ay ang espiritu ng kapalaluan, upang ang isa ay maghambog at magmalaki. Ang ikaanim ay ang espiritu ng kasinungalingan sa kapahamakan at panibugo, upang magsagawa ng panluloko at pagtatago mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Ang ikapito ay ang espiritu ng kawalang katarungan, na kasama nito ang mga pagnanakaw at mga gawa ng pangaagaw, upang matupad ng tao ang nasa ng kanyang puso, sapagkat ang kawalang katarungan ay nakikisama sa iba pang mga espiritu sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga regalo. At kasama ng lahat ng ito ay napag-isa ang espiritu ng pagtulog, na siyang espiritu ng kamalian at guni-guni. At sa gayoy napapahamak ang bawat kabataang lalaki, pinagdilim ang kanyang pag-iisip mula sa katotohanan, at hindi nauunawaan ang batas ng alahaya, ni sinusunod ang mga paalaala ng kanyang mga ama, gaya ng nangyari rin sa akin noong ako'y kabataan. At ngayon, mga anak ko, ibigin ninyo ang katotohanan, at ito ang mag-iingat sa inyo. Pakinggan ninyo ang mga salita ng inyong amang si Ruben. Huwag ninyong pansinin ang mukha ng isang babae, ni makisalamuha sa asawa ng ibang lalaki, ni makialam sa mga gawain ng kababaihan. Sapagkat kung hindi ko nakita si Bilha na naliligo sa isang natatagong lugar, hindi sana ako nahulog sa malaking kasalanang ito. Sapagkat ang aking pag-iisip ng masaksihan ng kahubdan ng babae, ay hindi ako tinulutan makatulog hanggang sa magawa ko ang kasuklam-suklam na bagay. Sapagkat nang pumunta si Jacob na ating ama kay Isaac na kanyang ama, nang kami ay nasa Eder malapit sa Efrata sa Bethlehem, si Bilha ay nalasing at nakatulog na hindi natatakpan sa kanyang silid. Kaya't pagpasok ko at pagkakita sa kanyang kahubdan, aking ginawa ang kalapastanganan ng hindi niya namamalayan, at siya'y aking iniwan na natutulog at umalis, at kaagad ay isinisiwalat ng isang anghel ng alahaya sa aking ama ang tungkol sa aking kalikuan. At siya'y dumating at nagdalamhati dahil sa akin, at hindi na niya hinawakan pa siya. Tipan ni Ruben.